Ang kanilang sinumpaang samahan, pinanindigan at ipinaglalaban. Kaya anumang hirap, hindi nila sinukuan ng magkasama. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng 4 na anak. At ang kanilang pagsisikap, nagresulta ng 3 anak na miyembro ng Philippine Navy. Napakahalaga po ang pagpapatapos ng aral kasi para yan yung ipapamana namin na hindi makukuha ng iba. Makinig sa tips ng pagiging mahusay na magulang dito sa Kwentong Kabarangay. Ayan po, nakita naman natin, welcome natin ngayong umaga ang mag-asawang sina Sir Richard at Ma'am Edwina Mascardo ng Cavite City. Good morning po. Magigiting na mga magulang! Oo, sa likod ng mga magigiting na mga anak. Yes! Na ang balita namin, 3 sa 4 po ng inyong mga anak. Yung pang-4 po ay nag-aaral kasi IT ang tinupon. Correct! Yung 3 nagtatrabaho at naninilbi na po para sa ating Navy. Navy. Wow! Diba? Dito lang, ayan lang. Yung hapang lang. Katabi po namin dito. Katabi ng bahay Morning nila. po. Pakilaman po tayo sa kanila sa barangay. Magandang umaga po sa inyo. At my friend, Ay. nasa likuran natin ang naging susi, ang naging partner nila para maitaguyod ang kanilang 4 na. Bukod sa kanila, dito umikot ang kwento eh. Yes. Ang kanilang humble na tindahan, Yeah, sari-sari na humikot mula store. 30 taon na narito, simula sila lumipat Yes. dito. Pwede pa natin ipakita, ito po ang nagtaguyod po sa inyo. Opo. Okay, sir, ma'am, nang dumating kayo rito, over 30 years na po ang nakararaan, ano po ang inyong trabaho? Ito po bang una niyong napag-isipang gawin, ang magtayo ng sari-sari store? Yan po kasi ang sinabi ng biyanan ko. Kaya yung biyanan ko naman po ay nagbigay sa amin ng 700 pesos. 700? 700 pesos Puhunan. po. 1993. Opo, binigyan niya ako ng 700 pesos para ibili ng sari-sari, mga sardinas, ganyan mga pangangailangan. Nag-umpisa sa anong mga pinamili niyo lang Ano po? pa, mga sardinas lang, mga kape, mga ganyan. Tapos, Kung ano yung usual na kailangan ng mga kapitbahay. Opo, yun. Kung ano po yung kailangan. Tapos yun po, napaikot-ikot po namin. Aha. Pumunta po kami dito. Ang gamit po namin is nakalagay lang sa kariton. Wow. Okay. Isang kaldero, isang kawali, mga plato, yung mga ano lang, gagamitin lang po namin. At ang anak niyo po, isa pa lang Yun noon. po, yung palang panganay po namin. Isang taon lang po siya noon. Isang taon po. Anong naging role nyo rito, Tay, doon sa pagpagtataguyo nitong inyong sari-sari store? Ako po yung kanyang katuwang kapag siya ang mamamalengke, ako ang nagbabantay ng tindahan. Then yung abang wala siya, yung ibang paninda namin, nagluluto ko ng ulam. Nagbebenta ng ulam. May Nagtitinda ho kasi kami ng ulam inventory, dati. alin ang mabenta, alam nyo na, mga ganong factor. Ito po yung naging full-time niyo pong trabaho, ang sari-sari store. Opo. Galing, ano? So, ibig sabihin tayo, Nay, natutukan nyo habang lumalaki yung mga anak nyo na magkasama kayo. Yan po, totoo po yan. Wow! Opo. Kasi my friend, di ba? Siyempre, ito naman ay katotohanan. Marami tayong mga kababayan na umaalis sa OFW, hindi nakakasama ang Ito pamilya. talagang pinagtiisan, talagang nilaban nila, correct. pinaniwalaan ng negosyong ito, ginapang nila. Mula sa isang anak po, ito po ay naging 4. Naging 4 po inyong anak. Correct. At gaano po naging ka-challenging yung bunuin niyo po ang 4 po, ang magpalaki ng 4 sa pamamagitan po ng sari-sari store. Ay, mahirap din po. Mahirap. Napakadami po. Opo, Yung question napakadami. natin yun, actually ano yun eh, ina-under ano na, parang ano pa natin yun. No? Ginagapang po namin Mababaw sila pa lang para- yung tanong na yun. Opo. Ginagapang po namin sila para sa kanilang pag-aaral. Nag-ano din kami, nag-savings ng konti. Pero dito lang po, hindi sa bangko. Dito lang po, iniipon lang po namin para sa Mapaikot future yun. po nila. Sa pinapaikot din po sa tindahan. Curious ako kasi karamihan ng mga Pilipino, ang utak natin ay employee mind. Diba, my friend? Yung parang dapat meron tayong buwan-buwan na sinasahod, ganyan. Kayo, hindi nyo naisipan yun, both of you, pati kayo tatay. Halimbawa po kayo. Sa akin, nung panahon na yon, meron kasi po akong isang tricycle din. And then, pagdating ng hapon, na tapos na yung gawain ko dito, namamasada naman ako. So hanggang sa- nag-ahalinhinan po kayo. Opo. Tsaka Opo. friend, makikita natin dito na dapat ay kumikilos ka. Oo. Hindi, Magkatuwang. Oo, magkatuwang. Yung kumbaga pinatotohanan nyo ang inyong pinagkasumpaan bilang mag-asawa, Yes. magkatuwang sa lahat. Yes. Hindi po ba sa hirap at sa ginhawa? Ah. Ngayon po, fast forward po tayo, ito pong inyong unang anak ay naging 2, naging 3, naging 4. Ngayon po, masasabi nyo po bang, okay na,
hayahay na. Pahinga na tayo. Tatlo na tayo nag-Navy. May isang patapos na lang. Ano pong inyong... nasaan po kayo ngayon sa disposisyon niyo pong dalawa? Ay, kumpara po nung una, medyo mas maginhawa po ngayon. Kasi yung nung noon na napakahirap yung pang-araw-araw lang. Lalo na Ngayon noon. po, kung gusto mong bumili ng ganito, ulam mo ganito, pwede mo nang bilhin. Pwede po. Nakakabili ka na. Tama. Sarap pakinggan, Kung ano? gusto mo mamasyal sa ganito, pwede na kung bumili Okay. tayo. Oo. Ito gusto mo makita Tama. yung style ng pag-parent nila dun sa kanilang mga anak eh. Kasi minsan may mga anak na possible, syempre pag may nakakasamang ibang tao, iba yung kanilang lifestyle. Sa lifestyle na meron kayo. Paano nyo po ipinapaliwanag sa inyo yung, sabi nyo nga yung paghihirap, yung pagtitiis, na maiintindihan nila at susundan nila na maniniwala sila sa inyo. Hindi, tama yung sinasabi ng mga magulang namin na ganito muna yung gawin namin. Tayo, paano? Malimit sila, parang nagtatampo dahil hindi namin maibigay yung kagustuhan nila. Siyempre, sa hirap naman ng buhay, pero naman, napagsasaluhan naman namin yung kaya namin. Ngayon, ang sinasabi lang namin sa kanila, kung ano yung nakahait, yun ang dapat pagsalusaluhan namin at pag-aralan nila. Alam mo, friend, pag lumaki ka sa ganon, mas yung pag-unawa mo sa buhay, mas lumalawak. Ang nangyayari, lumalaki ang kanilang mga anak, lumaki ang kanilang mga anak na mayroong solido na konsepto Yes. ng paghihirap. Mindful. Pag mindful sila, solidong konsepto ng hirap, Yes. pagtitiyaga, pag paghirapan mo lahat ng mga Hindi bawat instant buti lang kinakain mo. ang Oo. success. Oo, di ba? Kailangan paghirapan talaga. So feeling ko baka nga nakabuti pa yun tayo. Oo po. Kasi Opo, nakabuti talaga. Oo. nagagamit nila ngayon. Speaking of anak, Yan papasukin na. na natin Ang panganay nilang anak na ngayon ay, sige, hayaan natin siya magkwento kung nasaan siya ngayon. Ang kanilang panganay na anak na si Jubilane, ayan, Halika, si Belay. Jubilane! At naka Belay. ano pa, naka-uniforme pa ng Navy. Proudly. Good morning po sa Ayan. inyo lahat. Kaya Okay. Naka- Morning. Nabigyan na kami ng ano daw kayo, mga matampuhin daw kayo ng bata. Hindi. So ngayon, kamusta ka na ngayon? Mali mo ba ikwento sa kanila kung nasaan ka ngayon, saan ka ngayon na nagtatrabaho? Anong posisyon mo ngayon sa Yes. Navy? Anong ginagawa mo? Actually, naka-assign ako sa Sangli. Ito kasi isang base dito din, isang base doon sa kabila. Bali sa Sangli, ako naka-assign sa... Sangli Point. Yes, sa Sangli Point. Doon may isang unit kami doon na more on construction siya, waterfront construction. Then, doon ako sa office supply kasi yung rating ko sa Navy kasi may mga rating siya. Okay. Yung rating ko doon is for logistics siya. Okay. Kaya doon ako na-assign sa supply. Okay. Nice. So ikaw ay nagtatrabaho. I'm sure proud kayo. At hindi lang ikaw ang nasa Navy, ano? Ilan kayo? Bali, 3 kaming nasa Navy. Ako panganay. Yung sumunod sa akin na lalaki, naka-assign sa NOB Subic. Then yung pangatlo is Navy din, babae. Naka-assign naman siya sa barko. Okay. Nila? Anong pakiramdam? Alam ko namin, alam ko yung pakiramdam, masaya. Pero Sobra pong saya Sobra. na sa kabila ho ng kahirapan ng aming buhay Noon. noon. Napalaki namin sila ng maayos, hindi naging nagtropa-tropa sa iba na Uy, yung mga nabarkada, ganun, napariwara. Hindi po talaga. Opo. Hindi namin talaga hinayaan sila na makibarkada sa mga Dito lang sila tumutulong sa amin habang nagluluto ako noon. Sila tumutulong, kanya-kanyang kanya-kanyang Very good. gayan. Opo, eto, ang nahihirapan talaga ito kasi siya yung tagalaban noon. Panganay. Kusot-kusot pa. mabuhay ang mga Mabuhay ang mga panganay. Mabuhay ang mga panganay. Opo. Panganay. siya talaga po yung Yes. mga- Ayan na. Yung mga kapatid niya naman yan, yung taga-bomba. Yes. Taga-ano, May mga May rules. taga-sampay. Tama, tama. Ano ngayon ang, yes, ano ngayon ang maaari mong i-share sa mga gusto maging katulad mo na ngayon ay nariyan at nakakatulong na sa inyong mga magulang, narito ka ngayon, nalagpasan nyo na yung mga pinagdaanan nyo, ano pwede mo i-share sa kanila? Para sa akin, kasi alam ko yung hirap namin dati. Tama. Kung paano si mama tuwing umaga nagbabike siya papuntang palengke, Mm-mm. pauwi dito. Mm-mm. Maraming dalang mga groceries. Mm-mm. Tapos si papa nagbabantay ng tindahan. Kami ng mga kapatid ko kanya-kanyang Tulong at aral. tulong din dito sa tindahan. Habang Then hindi para sila sa akin, kaya pinasasabay na. naisip ko na pumasok sa sundalo kasi dati nung elementary ako, meron akong kapitbahay na yung mga gamit niya sa school is maganda yung mga gamit niya eh. Tapos sabi ko kay mama, doon din ako. Sabi niya, wala tayong pera anak, hindi pa natin kaya.
Kaya sabi ko noon, paglaki ko, magsusundalo ako kasi nga harap lang kami ng para mabili ko lahat yung gusto ko din. Kung magkaanak ako, maibigay ko rin lahat ng gusto niya. Sa mga gusto naman na pumasok katulad ko, pagsikapan kasi talaga ngayon in demand na yung pagpasok sa sundalo kasi mataas na yung sahod. Tapos although nagseserbisyo ka, yun talaga yung sinumpaan namin eh. Talagang serbisyo muna bago family. Pero naman siya yung mo naman siya, napapantay-pantay mo siya kasi pwede ka namang umuwi kung nasa malapit ka, kung nasa malayo, pwede ka rin mag R&R, ganun. Kaya sabi ko sa mga bata ngayon na syempre, iba na yung generation ngayon, kung anong gusto nila, gusto na nila. Diba? Hindi katulad nung namin, pagsikapan lang, then kailangan na yun, may takot pa rin sa Diyos na laging kasama ang Diyos sa lahat ng pagsubok, lahat ng apply, gano'n po. Sa mga magulang po, ilang porsyento po rito masasabi nyo ay ang may kinalaman sa tamang pangaral, bukod sa tamang pagpapalaki? Porsyento po. Opo. Mga nasa 80%. 80% po pangaral. Galing, no? Pangaral, no? Paulit-ulit. Paulit-ulit. At tama tayo, no? Paulit. Sirang Opo. plaka ka. Sira. Opo. Sabi nga ho nila sa akin, Paulit-ulit. ito naman i-record na lang kaya natin sa isang gano'n. Tapos pagka para hindi na mapagod yung bunganga mo, i-play na lang namin. Para ganun ang nila. Kasi diba paulit-ulit para ma-instill sa mga bata. Gusto nila Tingnan nyo naman ang bunga, tingnan nyo naman lumalaki, diba? Napaka-responsable, talaga naman maasahan. Maasahan ang buong bayan, nasa Navy di ba? Saka yung yung pagiging mahigpit, nagamit namin sa Trabaho, training. sa training. Sa training, kailangan mo maging matatag. Yung palo-palo, wala na yun. Kasi parang na-immune ka na kasi na-training ka na rin ng mga parents mo na, ganito kasakit yung palo, wala na to sa training. Kumbaga, Kasi hindi maiwasan. yung pagiging mahigpit, yun yung pinakatinignan ko. Kasi yung iba talagang maluwag sa kaya yung iba napapariwara yung Tama. bata. So sabi ko sa isip ko, kaya pala naghigpit sila noon para nandito kami ngayon sa kinatatayuan. Anong mensahe ng anak sa kanyang magulang? Bali ang mensahe ko kay mama at papa, andito na kami, mga anak nyo, nasa stable job na kami. Stay put lang kayo dyan kasi kami naman. Yun sarap pakinggan. No? Anong sagot ni tatay dyan? Mabuti naman. Sana all. Sana all! Hindi, opo. Kasi pinaghirapan ko. Tinaguyod naman namin sila. Siyempre, nasa sa kanila naman na yung pagsukli pa. See? Hindi Naririnig ko inobliga. yun. Gusto ko yung ganyang non-toxic statement ng mga nanay Magulang. na malasakit ang ibinigay sa anak. Oo. Hindi kami naghihintay ng something Kapalit. in return. Opo. Pero natutuwa sila na Pusa. nagbabalik ng diba? Walang problema. Correct. Hindi po namin sila inoobliga. Nabigyan kami. Pusa sila. Actually, sila pusa talaga na binibigyan kami. Hindi kami humihingi. Sarap. Tama. Opo, Ito- pusa talaga nila. Tama. Marip niyo ba pakitintindahan natin? Correct. Ito yung Pasok isilob. kayo, pasok. Ano po bang Isiksik ano po doon. bang pakita mo naman sa amin kung anong sitwasyon? Nay, pasok Anong kayo sitwasyon doon. nyo? Pasok kayo Sa doon. sitwasyon nyo rito. Ayan. Ayan na si Tony Pet. Kunyari tayo na lang bibilitan. So ito po. pong inyong lugar, ito pong inyong tindahan. Simula noon 30 years ago, ito na po itsura ang setup. Opo. Pinayos na lang po namin yung mga ganito kasi dati lang yan yung hindi maganda yung taas dyan. Opo. Kasi mainit, isang lang yan, yung tawag dito. Wala siyang ganyan. Opo. May yalo po kayo. Ayan. Mayroon Ayan. po. Malambot pa. Malambot pa. Okay po, Buo thank po, you. bao yung tube ice. Ayun oh. Ay, may chupa! So may over tube the ice, years, may po, opo. syempre nakapagpundar na inuunti-unti nyo po ang Opo. setup. Ito po dati ganito na po to. Hindi po. pa, no? Hindi po. Wala ko doon. Oo. So nasaan kayo nun? Kayong apat na magkakapatid? Nandito, nung nagawa to mas, kasi magte 10 years na ako sa Navy, oo. So before nun, sa tindahan, kanya-kanya kayong toka. Yes. Okay. So ito na yung setup to. Meron na tayo ditong, ito na, Yeah. dito na tayo bumibili. Dito na siya. Ang usually, ang sumasalubong sa mga bumibili, kayo po pabili. Kayo na po yun. Sino po yung nakatoka na nagbabantay? Kayong mga anak, ano? Kanya-kanya, opo. Sino nagsasara, Tay? Sino nagsasara ng tindahan? Ako po. Sabi sa'yo eh. Siyempre, tatay. Tatay eh. Magpapalitada, magbubuhat eh. Di May ba? mga ligpitan moment. Opo. Parang mas gusto ko pa ako yung mag-open. Ayoko ako yung magsara. Siya rin po nag-open. Ako rin Siya ako po. nag-open. Kaya kasagot niya, nakakatulong na yung mga Maaga rin po 4 nag-iising o'clock yan. po, Siya rin open po ako. nag-open. Tama, di ba? Wow.
Di ba? What would we do without tatay, di ba? Without daddy, hindi ba? Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Ayan, dito tayo po. Mga ganda ng storya. Maraming salamat, Tatay Richard! Sana lahat ng tatay katulad ni Tatay Richard at lahat ng nanay katulad ni Nanay Edwina. At syempre, Jubilaine, good job ha. Good job sa pagtulong sa mga magulang. Pati yung iba niya mga kapatid kanina yun. Hi! Sa mga Kanet 25, this is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.